Anim na testigo ng Department of Justice na iharap sa pagdinig ngayong araw binigyan ng immunity ng lower house. Chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights inalis kay Senator Leila de Lima. Reorganization ng komite kinailangan para sa patas na pagdinig sa illegal drug cases ayon sa Senate President. Phase 1 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway bubuksan na sa mga motorista sa Huwebes. Suspect sa pagsabog sa New York at New Jersey sa Amerika, arestado matapos na makaenkwentro ang mga otoridad. Medical records ng top athletes na sina Rafael Nadal at Justin Rose mula sa World Anti-Doping Agency inilabas ng cyber Russian hackers. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa Tanawan City, Batangas na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali. Binigyan ng immunity ng mababang kapulungan ng Kongreso ang 6 na testigo ng Department of Justice o DOJ sa hearing ngayong araw sa illegal drug operations sa New Bilibid prisons. Mula sa House of Representatives, may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Lord, sinimulan na nga ng mababang kapulungan ng Kongreso itong pagdinig sa paglaganap at sa bentahan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Pero bago isalang ang mga testigo, inaprubahan muna ng House Committee on Justice ang hiling na mabigyan ng immunity ang 6 na mga testigo na ihaharap ng DOJ sa pagdinig ngayong araw. Ang mga ito ay sina NBI Deputy Director Rafael Ragos na naging OIC ng Bureau of Corrections sa panahon ni dating Justice Secretary at ngayon Senador Leila de Lima. Ang escort driver ni Ragos na si Fulgencio Abden Jr., ang mga gang leader na sina Herbert Blanco at Joel Martinez at 2 pang inmate na sina Jaime Pancho at dating Police Major Rodolfo Magleo. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sa salaysay ni Ragos at Abden kung paanong personal umanong tumanggap o tinatanggap ni de Lima ang perang galing sa Bilibid. Sinakulang ko at ibang mga inmates naman ay titistigo kung paano silang inutusan ni JB Sebastian na magbenta ng droga sa Bilibid. Titistigo rin sila kung paano sinabi ni Sebastian na kontribusyon para sa kampanya ni Secretary de Lima ang perang malilikom mula sa napagbentahan nila. Inaprubahan na rin ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang request ng komite na isailalim ang 6 na testigo sa Witness Protection Program. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin ipipresentang testigo sa pagdinig. Inilig muna kasi ni Secretary Aguirre na may palabas ang isang video presentation na nagpapakita umano ng sitwasyon sa Bilibid bago ang takeover ng mga tauhan ng PNP staff. Sa video ay pinakita ang maraming pamumuhay ng mga gang leader gaya ni JB Sebastian ay pinagmamalaki pa na tila sila na ang may kontrol sa nasabing bilangguan. Pinagmalaki pa ni Sebastian ang kanyang mga litratong kasama sina dating Secretary de Lima at mismong si dating Pangulong Benigno Aquino III. Pinakita rin si dating Bucor Director Gaudencio Pangilinan na umaming pinapayagan ng Bucor ang gang system sa Bilibid upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa loob ng naturang bilangguan. Sa kanya ay nagpapatuloy itong pagdinig at tinatalakay yung sitwasyon ng Bilibid, yung sitwasyon ng illegal na droga sa Bilibid. Lord? Roderick Mendoza, nagulat mula sa House of Representatives. Ipinakayag ni Senate President Aquilino Coco Pimentel na para sa ikagaganda ng imahe ng Senado ang ginawang pag-aalis sa chairman at mga miyembro ng Committee on Justice and Human Rights. Narito ang report ni Joyce Balancho. 16 na senador ang bumoto upang tanggalin na kay Senator Leila de Lima ang chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights na siyang nag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay kaugnay ng kampanya ng Duterte administration kontra droga. Ito ay matapos magmanifesto sa plenaryo si Senator Manny Pacquiao na ibakante ang pwesto ng pinuno at miyembro ng komite kasunod ng privilege speech ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi nito na biased si de Lima sa pagiging chairperson ng komite. Dito rin hinikayat ni Cayetano na umaksyon na ang Senado dahil tila hindi na maganda ang imahe ng bansa sa international community. Bunsod na investigasyon ng komite ni de Lima sa extrajudicial killings at summary execution sa bansa.
Puro mga kaalyado naman ni Senator Laila de Lima sa Partido Liberal na sina Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Franklin Drilon at Senator Kiko Pangilinan ang hindi sumang-ayon sa mosyon ni Senator Pacquiao. Habang sina Senator Ralph Recto, Senator Cheese Escudero at Senator Antonio Trillanes IV na puro parte ng minority ang nag-abstain sa pagboto. Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III na bumoto rin kontra kay de Lima, ang reorganisasyon ay upang masigurong magiging patas ang gagawing pagdinig ng komite. Na it's better that we have a more objective chairman kasi I'm worried about the committee report how it will be written, presentation, dapat walang slant, walang bias from the very start. This is all for the good of the Senate and then all for the good of the country if it's good for the Senate. Nasakta naman si Senator de Lima sa naging desisyon at sinabing hindi niya inaasahan na majority ng mga senador ay boboto laban sa kanya. Giit pa niya, isa itong panggigipit ni President Duterte sa kanya. Ano yan ng Pangulo? Yan ang gusto ng Pangulo na lalo akong ipitin. So hindi nila gusto rin yan na para bang ang tingin ata nila sa akin ay ako ngayon ang nagbibigay ng problema sa kanila kasi naiipit din ng Senado pag pinag-iinitan o pag-iinitan ng Pangulo ang Senado kung hindi nila ako makontrol. Si Senator Richard Gordon na ang napiling bagong committee chair. Si Senator Panfilo Lacson naman ang vice chair habang sina Senator Laila de Lima, Senator Grace Poe, Senator Miguel Zubiri, Senator Kiko Pangilinan at Senator Alan Peter Cayetano ang mga miyembro. Ngayong hindi na siya chair ng komite, naniniwala si de Lima na malilihis ang focus ng Senate inquiry sa totoong issue. They're not really focusing on the real issue. Yung killings, yung patayan. Nagfo-focus sila palagi doon sa magandang ginagawa ng administrasyon. Ngunit ayon naman kay Senator Pimentel, ipagpapatuloy pa rin ng komite ang Senate inquiry sa mga manay kaso ng extrajudicial killings, alinsunod sa mga resolusyon na inihain ng mga senador sa issue. The new chairman will continue with all of the workload, all of the bills, resolutions referred to the committees. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tinawag naman na scapegoat ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang bintang ni Senador Laila de Lima kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatalsik sa kanya bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Yes, magandang tanghali lakay. Ipinagtanggol ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa akusasyon ni Senator Laila de Lima. Ayon sa abogado, hindi nakikialam ang Pangulo sa mga affair ng co-equal branch ng government na ini-impluwensyahan ang mga activity nito. Ipinahayag din ni Attorney Panelo na scapegoat lamang ni Senador de Lima si Pangulong Duterte sa pagpapatalsik sa pwesto ng mga kasamahan nitong senador bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Anya, noong una pa lamang ay dapat tumanggi na ang senadora na hawakan ng komite dahil sa pagiging political adversary ni Pangulong Duterte. Sa uli, sinabi ni Attorney Panelo na deserve ni Senator de Lima ang pagkakatanggal sa kanya. Kahapon ay 16 na senador ang bumoto upang maalis sa chairmanship si Senator de Lima at pumalit sa kanya si Senator Richard Gordon bilang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Hi. Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uunat mula sa Palasyo ng Malacanang. Ipagpapatuloy sa Huwebes ni Senador Richard Gordon ang pagdinig sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Ayon kay Senador Gordon, bilang bagong chairman ng Senate Committee on Justice, isa sa una nilang resolbahin ang issue sa custody ni Edgar Mato Bato at kung itutuloy pa ang pagbibigay nito ng testimonya. Sinabi ni Gordon na sa dami ng mga hindi kapanipaniwalang sinabi ni Mato Bato, tila nawala na ang tunay na layunin ng pagdinig. Marami nang nagalit ng mga senador dahil umaamin ito ng 50 hanggang 1,000 pinatay nila. No? Nagiging nawala ata tayo sa usapin na ang iniimbestiga ay yung recent rampant extrajudicial killings. Tiniyak naman ni Gordon na patas ang isasagawa pagdinig ng komite sa issue sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Bibigay ng Armed Forces of the Philippines o kay AFP sa pambansang pulisya kung may sundalong susuko na nasa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Brian! Lakay pinaliwanag ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na ang lead agency sa kampanya ng Duterte administration kontra illegal na droga ay ang Department of Interior and Local Government at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang Philippine National Police naman ang nagbibigay ng puwersa upang maisagawa ng dalawang ahensya ang kanilang mandato. Tungkulin naman ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang soberanya at territorial integrity ng bansa. Papel ng AFP Lakay na suportahan ng PNP upang maisagawa ang kampanya na tugisin ang mga kriminal at sangkot sa illegal na droga. Matatandang noong Sabado, ibinigay na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP ang narco list dahil sa naniniwala ang Commander-in-Chief na ang AFP ang may responsibilidad na protektahan ang mamamayan at pangalagaan ng national security. Ang narco list ay naglalaman ng mga listahan ng personalidad na sangkot sa illegal na droga na kinabibilangan ng governors, congressmen, assemblymen, mayors, barangay captains at mga pulis. Ayon kay General Padilla, kapag may sumuko sa kanila na nasa narco list ay kanila itong tatanggapin at i-turn over naman sa PNP. Nilinaw ni Padilla na ang pagpoproseso sa mga nasabing individual ay tungkulin ng pambansang pulisya. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-ulat mula sa Camp Aguinaldo. Bunsod ng mahigpit na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, nais ng Philippine National Police o PNP na bigyan ng protective gear ang mga pulis na nagsasagawa ng operasyon laban sa mga drug personality. At mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa Warla. Sa 12 na nga ang pulis na napapatay sa drug operations at 11 naman ang nasugatan simula noong July 1. Ito'y dahil sa panlalaban ng mga suspect sa bawat raid na ginagawa nila laban sa illegal na droga. Kaya naman ang pamunuan ng pambansang pulisya nais unahin ang pagbibigay ng protective gear sa kanyang mga tauhan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, sa ngayon kasi ay tanging ang mga special forces tulad ng Special Weapons and Tactics o SWAT, Special Action Force o SAF at Explosive and Ordnance Division o EOD lamang ang may mga protective gears tulad ng bulletproof vest at Kevlar helmets. Ang mga kasiani ang karaniwang naka-front at lumulusob sa mga operasyon o raid. Gayunman, aminado si Carlos na dahil sa mas pinalakas ng kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga, halos karamihan sa kanilang mga tauhan ay napapasabak na rin sa mga operasyon kahit hindi special forces. May mga biglaang operasyon aniya na kailangan ang malalaking pwersa ng pulis para sa pagresponde at karaniwan wala ng mga vest at helmet ang mga ito. Karaniwan aniyang presyo ng isang vest ay 40 hanggang 45,000 pesos na may bigat sa bulsa para sa isang ordinaryong pulis kung magkakanya-kanyang bili ang mga ito. Kaya naman, ginagawa niya ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na makahanap ng pagkukunan ng pondo para makabili ng mga kailangang proteksyon sa katawan ng kanilang mga tauhan sa panahon ng malaking operasyon. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan mula sa Camp Crame. Samantala, handang palitan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga opisyal ng barangay na mapapatunayang sangkot sa illegal na droga. Nagbabalik si Lea Ilagan. Pinagsusumiti na ng Department of Interior and Local Government ang Philippine National Police ng mga pangalan ng opisyal ng barangay na sangkot sa illegal na droga at katiwalian. Ito'y dahil pinaghahandaan na ng ahensya ang posibleng pagpapalit sa mga kasalukuyan na kapwesto kung hindi maganda ang record ng mga ito, lalo na kung hindi matutuloy ngayong taon ang eleksyon. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, utos na lamang ng Pangulo ang kanilang hinihintay para palitan ng ilan sa mga ito. We are preparing for that. Actually, we are now asking our people, especially ang PNP, to submit to us kung sino yung mga barangay captains na may relasyon sa droga. Bagamat nasa 20.51% ng 42,065 na barangay sa buong Pilipinas ang apektado ng illegal na droga, naniniwala pa rin si Secretary Sueno na marami pa rin ang matitinong barangay officials kaya't hihintayin nila ang listahan mula sa PNP.
in just a few days or a few weeks, baka we will receive these reports from the field, no? Na para may listahan kami ng mga barangay captains na involved sa droga. At saka not only involved sa droga, but mga corrupt. Samantala, kinumpirma rin ng DILG na gumagawa na ng paraan ang mga gobernador ng bawat lalawigan para sa rehabilitasyon ng mga sumukong drug user. Ito ay sa pamamagitan ng community intervention tulad ng outreach rehab, counseling at meditation sa tulong ng LGUs, simbahan at iba pang eksperto. I'm sure that before December or this year ends, may start na kami. In fact, as I said, may isa nang started which is being constructed now in Nueva Ecija. Dagdag pa ng kalihim, base sa kanilang pag-aaral, gagastos ang pamahalaan ng 100,000 piso buwan-buwan para sa rehabilitasyon ng isang drug user, kasama na rito ang pagkain at medical attention tulad ng psychiatrist at psychologist na kailangan ng mga ito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa C-News. Phase 1 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway bubuksan na sa Huwebes. Pagbibigay ng shelter assistance sa mga biktima ng Bagyong Ferdy sa Batanes, pinamamadali ni Vice President Leni Robredo. At produksyon ng tilapia sa Central Luzon pinangangambahang bumaba dahil sa epekto ng pabago-bagong panahon. Sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Malaking bahagi po nating bansa makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. Ito po ay dahil sa pag-iral nitong southwest monsoon o habagat na kaapekto ngayon sa may western section ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, ang Cordillera, ang Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas at maging yung lalawigan po ng Palawan ay makakaranas po niya ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Metro Manila naman, na labing bahagi ng bansa ay magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa ngayon po ay wala pang nakita ang Pag-asa ng sirkulasyon na makaka-apekto sa ating bansa. Pero bukas may posibleng low pressure area na mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at sa weekend posible po ito yung maging isang bagyo, and by Sunday ito po inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Papangalanan po itong Helen at ito po kung sakasakali ang pangwalo na bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. At maaari pong sa mga susunod pong araw at maging next month ay hihina na po itong habagat at papalitan naman po ng pag-iral nitong northeast monsoon o yung amihan na magdadala naman ng malamig na temperatura sa ating bansa. Dating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Ipinamamadali ni Vice President Leni Robredo ang pagbibigay ng shelter assistance sa mga pamilyang nawalan ng tahanan sa Batanes dahil sa Bagyong Ferdy. Narito ang report ni Nel Maribohok. Bumisita si Vice President Leni Robredo kahapon sa Batanes upang makita ang lawak ng naging pinsala ng Bagyong Ferdy. Ayon kay VP Leni, ang Itbayat Island ang pinakamatinding napinsala ng bagyo. Base sa datos, may 510 totally damaged, 400 ang matinding napinsala at 1,545 ang bahagyang nasira na bahay sa Batanes. Nais ng pangalawang Pangulo na mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa pagtatayo ng tahanan sa probinsya. Kasi nakakatagal talaga documentation. Ayun yung that is one of the things that I want to discuss with the key shelter agencies. Kasi halimbawa ako, nakita ko mismo. Kasi yung sabi sa amin, halimbawa sabi ng DSWD nandun, sabi ng ibang agencies na nandun, na before ma-process yung lahat, kailangan ng mga case study report, etc. Parang ako, tumulong din ako na matagal sa lokal, kailangan nila ng tulong ngayon eh. Kailangan rin anya na mapabilis ang pagdadala ng mga kinakailangang materyales at relief goods sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. So yung pinaka-request talaga nila, may isang Navy boat na pumunta
para magdala ng mga materials. May dala din kami ng konti, tubig, pagkain. Pero tingin namin it can only last for a few days. Mukhang yung kuryente matatagalan. Yung phone signal nakabalik na as of yesterday afternoon. Kagabi ay nagpatawag na si VP Robredo ng emergency meeting sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa shelter assistance bilang siya ang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakaplano na ang isasagawang third quarter simultaneous earthquake drill sa September 28. Narito ang report ni Brian De Paz. Tuloy-tuloy ang isinasagawang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense sa posibleng pagtama ng mga kalamidad at sakuna sa bansa. Bunsod nito, muling magkakaroon ng simultaneous earthquake drill sa September 28. Sa pagkakataong ito sa Barangay San Francisco, Biñan, Laguna, ang magiging national ceremonial venue na pangungunahan ng Region 4A o Calabar Zone Office of Civil Defense. Layunin ng drill na masubok ang mga nakahandang plano ng pamahalaang lokal sakaling lumindol ng malakas. At tinitignan din kasi natin yung Region 4A as alternate command center if in case paralyze yung Metro Manila. Kabilang sa mga inihandang senaryo ay ang pagkakaroon ng aksidente, pagbagsak ng mga istruktura, pagkatagas ng kemikal at pagsagip sa mga natrap sa matataas na gusali. To ensure yung total involvement ng ating mamamayan. No, untutin natin sana ma-instill sa bawat mamamayan yung kahalagahan ng buhay. Muli namang nanawagan ng NDRRMC sa publiko na makiisa sa Earthquake Drill Challenge gamit ang hashtag pagyanig sa mga i-upload na videos at photos ng nasabing drill. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Inaasahang malaki ang may tutulong upang mapaluwag ang trapiko sa paligid ng airport sa pagbubukas ng isang bahagi ng NAIA Expressway sa Huwebes. At mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Go ahead, Mon. While nakatanda ng buksan sa lahat ng motorista ang Phase 1 ng NAIA Expressway sa Huwebes, September 22. Ang unang bahagi ng NAIA Expressway ay magdudugtong sa NAIA Terminal 1 sa Macapagal Avenue at sa Pagcor Entertainment City. Inaasahan na mababawasan ng nasa 50 to 75% ang travel time mula sa Macapagal Boulevard papuntang NAIA Terminal 1 at Terminal 2. Sa Disyembre naman, inaasahan na matatapos ang Phase 2 ng Expressway na magdudugtong sa NAIA Terminal 1 at 3 at sa South Luzon Expressway. Ang toll na babayaran ay aabot ng 35 hanggang 45 pesos. Nakatakda sanang matapos ang NAIA Expressway kasabay ng APEC Summit noong nakarang taon. Subalit, hindi ito natapos dahil sa problema sa right-of-way at ang paglilipat ng mga water, communication at power infrastructure. Kapag natapos ang buong expressway, mababawasan ito ang travel time sa Skyway, SLEX at NAIA Terminal 1 ng 24.3 minutes sa 8.2 minutes na lamang. 80,000 mga motorista ang makikinabang sa naturang proyekto. Ang NAIA Expressway ay naaprubahan noong taong 2012 na NAIA Award sa San Miguel Corporation. Yan ang latest. Balik sa iyo, Waira. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa Quezon City. At sa iba pang mga balita, sinisiyasat sa kasalukuyan ng Senado ang paraan ng pagtuturo sa kasaysayan ng martial law sa mga paaralan sa bansa. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Kabalikan natin, maya-maya ang ulat niya ng ating kasama si Joyce Balancio. Umaasa ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na may papasa na sa third reading ang Freedom of Information o FOI Bill bago matapos ang kasalukuyang taon. Narito ang report ni Aiko Miguel.
Inumpisahan na ang unang public hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang matagal nang nakabingbing panukala na Freedom of Information. Pinangunahan ni Committee Chair at FOI Co-author Senator Grace po ang pagdinig upang maisulong ang pagsasabatas nito. Ilan sa mga committee member na sponsor ng naturang panukala ang dumalo sa pagdinig. Kabilang narito ang mga miyembro ng media gaya ng KBP, National Press Club at Philippine Press Institute. Dinaluhan din ito ni FOI advocate at former House Deputy Speaker Ering Tanyada. Umaasa naman ang mga senador na umabot sa third reading ang FOI bill bago matapos ang taong 2016. Hopefully, ngayong 17th Congress na talagang change will come. The passing of an FOI will result in a deepening of our democracy. It's ironic we are the longest running democracy in the region, and yet many of our regular people or ordinary folk do not understand the workings of our government. FOI will not only prevent grafted corruption, as what our chairperson has said, but most importantly, it will help the people get involved and participate in running the affairs of the government. Ipinagpapasalamat ng Senado na naglabas ng Executive Order No. 2 ang Pangulo na nagbibigay ng constitutional right o karapatan sa publiko ng access sa mga public information at state policies ng bansa. May 166 exemptions na nakapaloob sa EO ng Pangulo, ngunit ang pagsasabatas naman ito ay makakapagbigay ng lalong kapamigatan sa implementasyon. Bagamat nagpapasalamat tayo, yung executive order, hindi kasama doon ang Kongreso, hindi kasama ang judiciary, at maraming mga iba't iba pang mga ahensya. Kaya nga, kailangan din pag-aralan mabuti itong mga exemptions na ito kasi we might have to make specific mentions of it in the new law so that it will override the executive order. Magiging madali na sa publiko ang pag-access sa lahat ng mga dokumento upang magkaroon ng transparency sa lahat ng operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Matatandaang ang FOI bill ang pinakamatagal na panukalang batas na nakabingbin. Taong 1988 pa nang isumite ng dating Senator Raul Roco ang unang panukala rito. Taong 2014 na ipasa ang Senate version ng bill. Ngunit ang House version nito ay nabingbin at tuluyang hindi nabigyan ng pansin hanggang sa natapos ang 16th Congress. Samantala nakatakda naman ang susunod na pagdinig ng komite sa September 29. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At balikan natin ang ulat ni Joyce Balancio live mula sa Pasay City kaugnay ng pagtuturo sa kasaysayan ng martial law sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Dumating nga dito sa Senado si Department of Education o DepEd Secretary Leonor Briones upang makiisa sa usapin ng pagtuturo ng kasaysayan ng martial law sa mga paaralan. Ayon kay Secretary Briones, siya mismo ay kasama sa mga nabiktima noong martial law kaya't sumasang-ayon siya sa mga gagawing pagbabago sa curriculum at textbooks upang mabigyan diin ang parting ito ng kasaysayan ng bansa sa mga estudyante. Sinabi ni Senator Bam Aquino na chairperson ng Senate Committee on Education, Arts and Culture na bagaman nababanggit ang rehimeng Marcos sa mga history lesson ay tila puro magagandang pangyayari lamang ang mga naituturo. Walaan niya account ng mga pag-torture at pagpatay sa mga maraming labor leaders, community organizers at student activists noong panahon ng martial law. Sinabi ni Senator Aquino na hindi ito katanggap-tanggap lalo na't meron na tayong mga batas na nag-uutos na dapat maisama ang account ng martial law sa history lessons. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Dina Ocampo, kasalukuyan ang nire-review ng curriculum. Kasalukuyan pa rin nila nire-review ang ipapatupad na curriculum at textbook sa mga paaralan sa susunod na taon. Dagdag naman ni National Historical Commission Chair Maria Serena Diokno, kailangan anya ay magtulungan ang akademya at mga historian upang masigurong tamang account ng kasaysayan ang maituturo sa mga kabataan. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-ulat mula sa Pasay City. At ngayon naman, tukayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Takala salamat, Lakay, at Maya Paldo ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Kakatakutan ng ining BFAR Region 3 ing pangatas ning tilapia fingerlings mortality uli na ning pabayo-bayong panahon. Ining report ng Nestor Torres.
Central Luzon ang binansagang tilapia capital ng bansa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dito nagmumula ang mahigit 70% ng tilapia na isinusupply sa iba pang rehiyon sa bansa. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon at epekto ng tinatawag na environmental stress, nangangamba ang Bipar region na bumagsak ang tilapia production sa susunod na buwan. Sa ngayon, actually ang problema kami nagkakaroon kami ng mortality dahil sa panahon ay init ngayon tapos uulan. Ngayong October, yun din ang isang inaano namin kasi iinit ang doon pag ganito tag-init tapos biglang lumamig na madaling araw, so nagkakaroon ng lack of oxygen na tinatawag nila, na nawawalan ng oxygen yung ibang mga tangke, so nagkakaroon ng mortality pati yung mga fingerlings. Apektado rin ang mga maraming fish pond owners sa rehiyon sa pagtaas ng mortality rate ng tilapia fingerlings. Kaugnay nito, nakahanda naman ang Bipar na magkaloob ng 1,000 tilapia fingerlings sa mga ito ng libre, habang 15,000 binhi naman sa kooperatiba ng mga mangingisda. Basta libre to, walang basta mag-inquire lang kayo sa amin, i-schedule namin kayo para nang sa ganun na i-produce namin kung ilan yung mga hinihingi nyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. May seminar ladeng pinuno dareng security agencies king Batangas balang makapaganda king bantana ning bomba. Atin yung report ni Vincent Octavio. Nasa 50 head security group ng iba't ibang kumpanya, universidad at mga malls ang isinailalim ng Batangas Provincial Police Office sa isang awareness seminar. Bunsod ito ng mga natatanggap ng mga bomb threat sa rehiyon simula nang maganap ang pagsabog sa night market sa Davao City na ikinasawi ng 15 tao. Ipinakita sa mga security officers ng mga bomb experts ang iba't ibang klase ng bomba at mga sangkap sa paggawa nito. Layon nito maging pamilyar ang mga security guards sa mga ginagamit na pampasabog upang makapag-ingat. Kabilang sa mga bombang ipinakita rito ay ang ginamit sa pagpapasabog sa Rojas Night Market. In preparation po ito sa pag-strengthen ng security measures natin, lalo na pag-address doon sa nangyayari sa Davao na sana ma-preempt natin na hindi mangyayari dito sa probinsya ng Batangas. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa publiko na huwag mag-atubili na ipagbigay alam agad sa kanila ang anumang kahina-hinalang bagay. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Inilala nening Philippine National Police ing kagitingan daring aduang pulis king Cebu ang mesugatan kabang magsagawa lang police operations. Ining balita ng Gladys Tuabi. Gihatagan og medalya ng sugatang magiting ang duha ka pulis sa Cebu nga nasamdan samtang nagbuhat sa ilang katungdanan sa nasud. Giila kini nga sila PO2 Francis Hermita sa Danau City Police nga napusilan samtang naa sa ilang buy-bust operation ni adtong kadlawon sa Sabado, ug si PO1 Erwin Pipito sa Bourbon Police Station nga upat ka bala ang nadawat human ni responde sa tulis nga nahitabo sa Mandawi City. Lain pa sa medalya, nidawat sab sila og cash incentives gikan sa PNP o ubang business sector. Itong mga pulis natin na ito yung dapat tularan. Dapat itong yung mga huwaran ng mga pulis na tinataya yung kanilang buhay para gampanan yung serbisyo natin to serve and protect the people. Nagpasalamat usab ang duha ug ang ilang pamilya sa gidawat nga pagdungog. Dayon gyapon ma'am kay part naman ni sa trabaho ma'am, pero always pray lang sa Ginoo ma'am nga ipalayo niya sa mga disgrasya nga. Course lipay kayo kay agsaro na matabuon. Sa usa ka pulis nga kadawat og nanam. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May balik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Trima Salonga Gloria. Susunod sa C-News. Suspect sa pagsabog sa New York at New Jersey nahuli na matapos makaengkwentro ng mga otoridad. Medical records ng top athletes na sina Rafael Nadal at Justin Rose mula sa World Anti-Doping Agency inilabas na ng cyber Russian hackers.
At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa Tanawan City, Batangas napaglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa pagbabalik ng C-News, kabilang sina Olympic champions Mo Farah, Rafael Nadal at Justin Rose sa mga atleta sa pinakabagong leak ng medical record ng Russian Cyber Espionage Group. Si Farah ng Great Britain ang tanging pangalawang lalaki na na-retain ang 5,000 at 10,000 meter Olympic titles sa Rio de Janeiro Games ng nakaraang buwan. Samantalang si Rose naman ang nagwagi ng unang gold medal sa golf competition matapos na ibalik ito sa Olympics makalipas ang 112 taon. Si Nadal naman ng Spain, 14 times tennis Grand Slam winner, ang nag-gold sa Olympic men's doubles kasama ang teammate na si Mark Lopez. Nag-gold medal rin si Nadal sa men's singles sa 2008 Beijing Olympics. Natapos na ang Paralympic Games sa Rio de Janeiro, Brazil kahapon. Tampok sa pagsasara ng Paralympics ang gold medal performance ng China, Iran at Australia. Pansamantala ring itinigil ang pagbubunyi ng mga kalahok na bansa upang bigyan ng tribute ang Iranian cyclist na nasawi sa kasagsagan ng kompetisyon noong Sabado. Naging saksi rin ang Macarana Stadium na pinagdausan ng closing ceremony sa pag-turnover ng Paralympic flag ni Rio Mayor Edward Paez kay Tokyo Governor Eriko Kokoiki. Ang Tokyo ang host ng 2020 Paralympics at Summer Olympic Games. Ang China ang nag-overall champion sa pamamagitan ng 107 gold at 239 total medals. Pumangalawa ang Great Britain na may 64 golds mula sa 147 total medals. Naumusa naman ng Ukraine ang United States sa third overall. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. New York and New Jersey bombing suspect is now in custody after a shootout that injured 2 police officers. Calvin Manaig has the news. President Obama addressed New Yorkers and the nation on Monday, assuring the safety of Americans after the bombing incidents in New York and New Jersey. And finally, I want to take this opportunity to reassure the people in this city, this region, and Americans across our country that our counterterrorism and law enforcement professionals at every level, federal, state, and local, are working together around the clock to prevent attacks and to keep us safe. On Monday morning, bombing suspect Ahmad Khan Rahami was arrested in Linden, New Jersey, after New York police released a photo of Rahami via Facebook, saying that he is wanted for questioning regarding the New York bombing. Within hours, Rahami was in custody after a shootout with police officers, leaving the suspect and 2 officers injured. New Jersey police also said on Monday that they have reason to believe that the bombing that happened on Saturday in Seaside, New Jersey was initiated also by Rahami. Meanwhile, Obama added that the United States shall continue its efforts in destroying the terrorist group ISIS, which claimed the stabbing attack that happened in Minnesota also last Saturday. We will continue to lead the global coalition in the fight to destroy ISIL, which is instigating a lot of people over the internet to carry out attacks. We are going to continue to go after them. We're going to take out their leaders. We're going to take out their infrastructure. Last Saturday, the United States saw twin explosions in New York and New Jersey and a stabbing attack in Minnesota. But despite this, Obama said that even in great danger, the American people continue to show strength and courage. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, USA. Meanwhile, some 1,000 rebels and commanders of the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, or FARC, met for the second day of the group's historic and last conference as an armed movement. RC Reyes has the news.
A lo largo de una semana en la llamada 10ª conferencia en las llanuras del sur de Colombia, las FARC analizan el acuerdo de paz recientemente acordado con el gobierno colombiano. El grupo también contempla realizar sus planes políticos de manera más clara tras el desarme. Ante cientos de combatientes en el sur de Colombia, el comandante rebelde Rodrigo Londoño, quien utiliza el alias de Timochenko, ya ha dicho que las FARC quisieran difundir su mensaje como partido político desarmado para transformar la nación andina después de 5 décadas de guerra. Hablando a los periodistas al inicio del día, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, mostró su entusiasmo por el proceso. Yo quería decirles que todo marcha viento en popa. La conferencia ha resultado un suceso extraordinario. Unos 200 profesionales de los medios acompañan la conferencia, que marca la primera celebrada por las FARC abierta a los periodistas. Las FARC y el gobierno se preparan para firmar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra que ha exterminado a más de 220,000 personas y desplazado a millones. Unos 7,000 combatientes de las FARC se incorporarán a la sociedad. Después de ser ratificado por las FARC el 23 de septiembre, el acuerdo de paz se firmará por ambas partes en Cartagena el 26 de septiembre y se someterá a votación popular en un plebiscito el 2 de octubre. Alci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Colombia. And in other news, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull has started repairing the country's budget deficit, which will impact the benefits of birthing mothers. Nina Bascon reports. Prime Minister Malcolm Turnbull collaborated with the opposition leader Bill Shorten to work on an amendment to the Omnibus Bill in order to limit the government spending. This will save the government about 6.3 billion Australian dollars. One of the casualties is the proposed baby bonus to new parents amounting to $1,000 each child. Newborn upfront payment currently is a lump sum of $532 tax-free. It is paid for each child that comes into the care of a permanent resident or an Australian citizen couple or family. The amount of newborn upfront payment and newborn supplement depends on the family's income and how many children in the family. Ang baby bonus, malaking tulong yan. Siyempre sa mga pangangailangan ng bata, unang-una yan. Pero kung sa ikagaganda naman ng bansang Australia para sa ikabubuti later on, papayag na rin ako. Nung pong time na pinanganak ko po yung second child namin na si Mariel, naka-receive po ako ng $5,000 support from the government. Nung tinanggal nila ito, nakakalungkot syempre dahil napakalaking tulong nito sa mga bagong panganak na nanay. The intention of baby bonus is also to increase birth and infant survival rates in the country. That is why back in 2012, baby bonus scheme reached its peak to $5,432 per child, and then slowly been reduced as the budget for government spending became tighter. Furthermore, the government said fundings this year will focus on infrastructures like road, rail, and airports. Baby bonus to new parents is one of Australia's signature policies. It takes into a lot of consideration the government spending to sustain the 25 years of no recession in Australia. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Mahigit sa 1,000 residente sa Tanawan City, Batangas ang napaglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Sherwin Culubo. Kabilang ang syudad ng Tanawan sa Batangas sa mga mauunlad na lungsod sa lalawigan. Ngunit sa kabila nito, nasa 30% pa rin ang kanilang populasyon ang may hirap at walang kakayahang magpagamot. Kabilang narito si Julian na may alte presyon at diabetes. Pambili ng gamot. Kaya ako
ako nakapunta rito, ay wala itong bayan. Ay wala kaming kwarta. Kaya ako makakautang ka ng 500, doktor lang iyon. Paano pabili natin ng gamot? Kaya hindi ako nakapagpatingin ng... Bunsod dito humingi ng tulong sa UNTV at Members Church of God International ang presidente ng Lions Club sa Tanawan City upang makapagsagawa ng medical mission sa kanilang lugar, katuwang ang kanilang grupo. Mahigit 1,000 residente ang napagserbisyuhan sa isinagawang serbisyong medikal tulad ng dental, optical, ECG, libreng gupit at legal consultation. Mahigit 500 pasyente rin na napagkalooban ng libreng gamot. Kuya Daniel at sa Brother Eli, ito po ay isang matagumpay at sana po ay wag kayong magsawa na tumulong. Kaysa po ninyo ang Tanawan City Lions Club na lagi pong ninyong ginagabayan. Nagpapasalamat naman ang mga natulungan sa isinagawang medical mission, lalo na ang mga may hirap nating mga kababayan. Maraming salamat po talaga sa tulong nilang ito, sa medical nilang to. Salamat po. Umaasa ang ating mga kababayan sa Tanawan, Batangas na muling bibisita sa kanilang lugar ang grupo ng UNTV upang makapaghatid sa kanilang muli ng medical mission. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Nagpapasalamat din ang Philippine Blood Center sa walang tigil na pagsuporta ng Members Church of God International sa kanilang mga proyekto. Narito ang report ni June Suriao. 300 bag ng dugo kada araw ang isinusupply ng Philippine Blood Center sa Kalakhang, Maynila pa lamang. So kailangan po araw-araw din po kami magkaroon ng bloodletting para po ma-sustain yung ganong demand ng mga tao sa Maynila lang. Hindi pa po sa ating mga karatig lalawigan dito sa Luzon. Dahil dito, malaking tulong ang mga organisasyon na voluntaryong nagsasagawa ng mass blood donation. Katuwang ng Philippine Blood Center ang Members Church of God International sa pagsasagawa ng regular na bloodletting activity. Sa compound pa lamang ng Andating Daan Convention Center sa Apalig, Pampanga, halos 100 bag na dugo na kada 3 buwan ang nakukuha ng blood center mula sa mga blood donor na miyembro ng MCGI. Bukod pa rito ang daang-daang blood bags na mula naman sa mga local chapter ng MCGI sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga regular na nabibigyan ng dugo sa tulong ng MCGI ay ang tatay ni Leo na 3 taon nang dinadialysis. Kaya naman alam niya kung gaano kahirap ang paghahanap ng blood donor at pagre-request ng dugo sa iba't ibang ahensya. Yung kumukuha po kami ng dugo dito, mahirap talaga yung nagdadialysis sa pamilya. At nararamdaman po namin yung nangangailangan ng dugo, parang nire-replace mo lang yung sarili mo sa kanila. Yung gaano kahirap maghanap ng dugo talaga para umaba yung buhay ng isang pasyente. At bilang pasalamat sa natatanggap niyang tulong, mula sa Porac ay nagtungo siya ng bayan ng Apalit upang siya naman ang mag-donate ng dugo sa iba pang nangangailangan. Nakikinabang kami sa kanila o kami magbigay ng dugo para may makinabang naman sa ibang... Ang pagkasagawa ng bloodletting activity ay isa lamang sa mga advokasya ng grupo sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na makatulong sa kapwa na nangangailangan. Ay lubos po ang pasasalamat sa aming mga partner agencies, mga kaakibat na mga ahensya kagaya po ng dito sa ating ang Dating Daan. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTDC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.